transport ng pasyente, wala kang stretcher or wheelchair, anong pwedeng gamitin? Puan. Gamay ma'am. Bangko, pwede. Ano pa? Tabla? Tabla bangko sa karne. Yeah. Grabe. Or kumot, pwede. Yan. So, grabe naman. Okay, so kung wala tayong gamit, pwede tayong maghanap ng paraan para makatulong tayo sa na-injured. Okay. Next one, observant. Ang sasama ng observant. Si Benji. Asa si Benji? Nanalapos. Yes po, asa ka, sir? Benji. Ay, yes sir. Sama na, dapat daw, observant daw ang first aider. Okay, tama, tama. Okay. So, addition po sa sinabi ni Sir Benji, hindi lahat ng injury makita kaagad. No, hindi lahat ng injury, yung dugo lang ang makita mo. Malay mo, walang dugo. Yung pala, nasa loob ang internal bleeding. So, required po sa atin na hindi lang isang tingin lang tapos na ang ating assessment. Dapat head to toe dyan nato natingnan sa harap, sa likod. O, bantayan dyan ang pasyente. Kaya ba okay yung storya-storya sa imo pero hindi mo nabantayan, namuta na pala siya, bigla lang nag-collapse. So, dapat observant tayo as a first aider. Okay, next po. Empathetic. Sama ng empathetic. Nawag dyan ta ba? Ay, babae naman. Evita. Ay, hap pala siya. Hap. Ay, tulog. Ano ba? Hala. Ay, okay po. Sorry. Sorry, ma'am, sorry. Ay, sus, tama. Diyan ang itawag ko ba? Hindi makatulog ba? Sige, go! Yes po. Ano ba? Empathetic. Comfort na to ang patient man para dili siya ma-rattle. Ay, rattle ginawa. Okay, alright. So, kasama po yan sa trabaho natin. Hindi lang yung bandaging, tapos na tayo. Dapat, kung merong na-injured na tao, gina-assure natin, gina-reassure natin, ginapakalma natin. And isipin natin, kung tayo po yung ginatulungan, ano po ang gusto nating trato nung nagatulong sa atin? Gusto ba yung pagalitan? Ano nga ginawa mo? Ba't nasugat ka? Tanga-tangahan mo Di ba ayaw natin ng ganun? So, kung anong gusto mo ng trato sa'yo, yun din dapat ang trato mo sa mga ginatulungan natin na pasyente. Alright, next one. Gentle. So, pag mag-apply na tag first aid or bandaging, dili dyan na malikayan. Lalo na kung naisaman or naibalik na masakitan dyan na itong pasyente. So, pag hinahawakan natin, mag-agay-agay dyan na siya. Pero as much as possible, i-minimize natin yung pain or pressure or whatever sa ating pasyente. So, gentle lang ating handling. Okay. Last one, respectable. Nga naman kinaka-respectable ang atong pasyente, atong first aider. Okay, may mga pasyente. Agoy, si Ma'am Jod, yes po. Ma'am, Ano naman? may mga pasyente yun nga, attitude kayo. Murag na kayo experience ba? Daghan. Mao di ay murag na dyan po, kasakit ni si Ma'am. Kailangan din mo siya, og taas dyan kayo nga pasensya kay naagi RT kayo when it comes to hand. Daghan siya, ganun, naagi attitude nga pasyente. Alright, so dili dyan na malikayan na naadjud pressure sa ato pag lalo na pag naay nagatanaw, no, pag nagatabang ta. So naana jud na sa ato na dapat kontrolin natin ang sarili natin. Trabaho lang, tabang lang kung saan atong na-train sa ato. Okay. Alright. Next one po. So unsa itong mga bagay-bagay na pwede pahirap sa atin sa ating pag-apply sa first aid. Number one is unfavorable surroundings. Unsa man ang unfavorable surroundings? Unsafety. Lalo na yung nag-earthquake. Ano yun? Hindi ka maka-first aid dyan kasi alam mo anong mangyari pag mag-earthquake. Merong aftershocks. Hindi lang may aftershocks. Hindi pa stable ang building. Baka may
hulog-hulog pa. So, hindi safe ang area. Okay. Next one, the presence of drugs. Ang yung video-video, magparites, mas taas pa diyan ang training sa imo, mali man na siya. Diba? Ginaunsa man mo na siya. So, na-pressure sa ilaha. Ang pinakapadyod kung ang relatives. Kasi sila, para sa kanila, concerned sila, of course. No, anak niya yan eh, nanay niya yan, o tatay niya, or whatever. So sila, rattled po na sila. So kasi gusto nila na, matabangan dyan ang ilang pasyente, ma-pressure po nila ikaw as a first aider. And of course, nighttime. So nighttime nga naman, hindi takakita sa tanan na surrounding. Like for example, na-disgrasya sa kalsada. Ang makita ni mo na pasyente is duha lang, nasa road. Pero di ka kahita, napadi ay tulo dito sa nalagpot sa kanal or sa kanal or sa bangin. So yan siya isa sa mga pwede nating ma-encounter. So dapat itong mga bagay na to, mag-prepare na natin ang sarili natin kung paano siya i-counter. Okay. Alright. So unsa ang mga legal concerns na dapat natin i-bantayan as a first aider? Number 1 is consent. So unsa man ang consent? Permission. Yes, po. Permission. Asking permission to the Si Ma'am Aiza. Kituro jud ka. Aiza, unsa man ang legal concern na consent? Kung kuan sa ma'am, kung masugod siya nga kuan, first aider mo siya or i-ask mo siya. Oo, tama. So dapat tayo as a first aider, bago pa man natin hawakan yung pasyente na yan, nangayo na taog, consent or permission, natabangan siya. Okay. Kasi, tanan ng tao, tayo, sila, meron dyan na siya right na malaman anong gagawin mo sa kanya, at saka right to refuse ng tabang. Right dyan na niya. So, dapat protektuhan mo ang sarili mo, mangayo dyan ka consent, bago ninyo hawakan ang pasyente. Sa consent na atay duha. Isa is informed consent, the other one is implied consent. Ang informed, pasyente mata, na storyahan mong tarong, na kausap mo siya, anong mga gagawin mo, and nag-oo jud siya verbally sa sayo na yes, tabangan mo siya. Siya. Ang sa implied, ano na yan siya? Yes po. Unconscious or unresponsive ang atong pasyente. Na kung nangayo kang permiso sa iyahan na tabangan nimo siya, mag-uuman jud na siya kung mata siya. So na ay implied na consent na yes, tabangan nimo ko. Okay. Alright, next one. Duty to act. So ikaw, pag trained na ka na first aider, nagpaila ka na trained na first aider, or nakitaan ka, naka-uniform ka na gwardiya, or naka-uniform ka, naka-Red Cross, pag naay nangayo og tabang, magtabang dyan ka. Okay, so expected na yan siya, responsibility natin yan siya, pag na-trained na tayo, nagpaila ka, trained ka, na magtabang dyan ka. Okay. Next one, standard of care. So, ang standard of care, meaning nito, dahil trained na po tayo, nag-follow dyan tayo sa protocol na gitrain sa ato. Paano mag-approach sa isang aksidente, sa isang injury. So, i-follow dyan natin yan. Kahit saan pa man siya, kahit anong oras pa, kahit sinong tao pa man siya, minasundan natin yung protocol na yon. Next one, negligence. So, saan man ang negligence? Yes, kababayaan. So, ikaw, gitrain ka na paano mag-CPR, dapat yung gi-apply mo na CPR, 100% yun na tama yung way na yan. Kasi otherwise, kung maka-cause ka ng injury kasi mali yung ginawa mo, mas kina-train ka na gani, pwede kang makasuhan ng negligence. Okay. Next one, abandonment. Sama ng abandonment. Ibiya. Medyo yung kalamas na kasakit na, di ba? Abandonment. Sama na.
Kabalo na kayo? Boss. Murag lahi man yung na first aid na biyaan, ano, sa imuha nagibiyaan.